Hello, Scorpio. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Scorpio. Ito po ay para sa buwan ng Abril. Kunin nyo lang po ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako na meron tayong, dalawa. May dahilan kung ba't tayo napadpad dito. At maaaring yun ay sa deck na ito, sa bagong deck na ito, which is the Couture Tarot. Makikita nyo siya sa mga may magpa-pop kung nasa YouTube kayo, magpa-pop sa screen. Or ito naman sa bago din na cute na Magic Oracle cards. Itong Magic Oracle cards, pwede ito kahit hindi kayo certified tarot reader kasi you can just pull up a card and ask for advice. May yes or no din siya para kung may tanong kayo. Babasahin ko yung buong description nito mamaya para meron din kayong parang input or insight na interpretation yung sarili. Anyway, ito ang inyong core energy, Scorpio. Merong gustong i-pursue. May gustong i-pursue, pwedeng you want to channel your creative self, creative endeavor, gustong mag-focus sa isang creative na project, may gustong gawin na creative project. Tingnan mo naman, pulang-pula siya, donning a red gown. And itong deck na to, dalawa ang king nito, isang babae, isang lalaki. So, I could be connecting with a Scorpio-born individual na babae, and you are very much in your power. Ari season pa ngayon, meaning, very action-oriented o very mapusok ang mga tao. Maraming gustong gawin, maraming gustong i-pursue, pero kasama niya ang hermit. Excuse me. Kasama niya ang hermit, pwedeng ayaw mo nang, you don't wanna think it through. Ayaw mong planuhin ng maigi. Gusto mo push lang and gusto mong i-sustain ang momentum. Medyo parang you wanna put yourself out there. Pwedeng yung iba sa inyo kagaling lang ng breakup, kaya malakas ang energy niya to attract new love or to attract malakas yung parang push within you na itodo na itodo na ang pagdadala sa sarili out there, to push yourself out there, to bring yourself out there, to pursue a creative endeavor, or to pursue a creative project. Pwede nga yan. Ayan manifesting. Parang she's wielding her wand and parang in the manifestation phase siya. Daming buhok ng aso ko. Sorry. Manifesting para siyang fairy godmother trying to parang manifest. You're trying to manifest something and you need a group, you need a team, pwedeng ganyan. You don't wanna do it alone and very confident ka. Here's ang energy ni Scorpio sa ngayon. Uy, lovers! Mukhang ito ay may kinalaman sa love situation. Yung iba sa inyo, merong minamataan na tao na gusto niyang i-pursue. Pwede din naman na iba sa inyo gusto na magplano ng pag-level up. Pwedeng level up meaning magpo-propose, magpaplano ng kasal. Pwede din naman na may sasagutin nyo na ang matagal nang sumusuyo sa inyo. Pero may parang may blockage, may hurdle. Mukhang napapaisip si Scorpio kung ano ba to, push ba to. 90% gusto mo nang i-push, 90% gusto mo nang parang use that charm and to make things happen, to manifest. But at the same time, yung hermit kasama niyan, hindi ka pa totally parang ayaw mag-isip ng maigi. A message of love, mukhang proposal nga ito Knight of Cups here, this is Lancelot. Siguro kaya yung iba sa inyo may hurdle, may blocker na tinuturing, yun ay dahil yung gusto nyo i-pursue ay in a relationship pa. Pwedeng ikaw, Scorpio, yung in a relationship and you don't want to mess
You don't want to mess the relationship that you have right now. Kaya you'd rather parang ano muna, step back. Alam mo yung external force is trying to tell you na mag-step back ka muna. Pero with the King of Wands right here, yung core energy mo, I feel like gusto mong, ayaw mo mag-step back. Medyo may tigas ng ulo akong na pick up doon. Si Lancelot, remember, sa sinuyo niya si Queen Guinevere. Si Queen Guinevere, siya ay may karelasyon. At si Lancelot ang nanira, homewrecker si Lancelot. No offense. Sa nagsulat ng Knights of the Round Table. Well, kung hindi nyo alam yung kwento na yun, di ba? Pinurso niya, nangibabaw ang kanya, nag-triumph ang love. Nangibabaw ang kanyang kapusukan. Nangibabaw ang kanyang kapusukan at ayaw makinig sa mga tao sa paligid. Ayaw makinig sa inner wisdom. Parang, hindi, pupush ko to, bahala kayo dyan. Maybe it's your gut feel that's telling you na it's time to settle down, to parang gusto mo ng joy. You're looking for and you are parang desire, may intense desire. Intense desire talaga yung napipick up ko na energy kay Scorpio. Core energy mo pa naman din, King of Wands. There is an intense desire to build that life well lived, kung ano man yung definition mo of a joyous life. May Christmas tree dito, dinrawing ng artist, kasi it's a joyous season. It's a season of giving. And there is that happiness and parang kinikilig yung puso. Yun malamang yung inner and intense desire ni Scorpio this month, and she will finally take matters to his or her own hands and manifest what she truly desires. If this is not something to do with love, I would say love to, kasi lovers ang unang-una. You will make a choice. Parang pwedeng for the longest time nag-hold back ka, and sa ngayon parang parang F it. Bahala na si Batman. Gagawin ko to. And this is what my gut feel is telling me, to send that message of love to someone. Pwede kasi na yung message of love na yun to someone ay yung someone nga na yun ay in a relationship. Pwedeng ikaw yung in a relationship, tapos biglang for some reason hindi na kayo okay, and then parang gusto mong mag-pursue ng ibang tao. Oh, Tower. Tower is something will fall apart. Unexpected. Hindi mo inaasahang pangyayari, pero pwede ding somehow inaasahan mo na. Ang example lagi ng tower, sampal sa mukha ni universe yan. Yan ang lagi ko sinasabi. Ang example lagi ng tower ay breakup. It's a sudden upheaval. Pwedeng i-break ka kasi alam na meron kang gustong i-pursue na ibang tao. I-break ka ng partner mo. Hindi maganda ang itsura ng tower lagi when it happens in our lives. Kasi pwedeng yun nga, may mawawalang relasyon, may mamamatay na relasyon, pwedeng mawawalan, mag-grieve ka, grieving over a relationship or grieving over a person, pwedeng may mawawalang tao. Hindi ko sinasabi na may mamamatay. Pero, yan ang mga halimbawa ng tower. Ano siya, parang wake-up call, sudden upheaval. So, this parang nakikinita ako ng advice dito. This April, lalakas ang loob mo to make changes around your life. Those changes, whether or not ginusto mo o hindi yung outcome ng changes na ipupush mo in your life, it is something that is parang unexpected in a sense na may shock factor siya, kasi pwedeng yung ine-expect mo na sagot sa'yo ni God or sagot sa'yo ng universe, hindi talaga yun yung gusto mo. Ang example niyan, makikipag-break ka sa jowa mo, pero kasi may gusto kang i-pursue na ibang tao. Yung pala, yung tower moment doon na example ay pwedeng, siya pala ay may karelasyon na iba. May nabuntis pala. Yung ganon. So, hindi na shocking na maghihiwalay kayo, pero shocking in a sense na meron palang nag-resurface na truth na matagal lang tinatago sa'yo.
Pwedeng ganyan yan. Ang tower, hindi siya, yun nga, nasabi ko, hindi masyadong maganda ang dating niyan. Pero, um, nakita mo yan, may phoenix dyan. Phoenix is always about resurrection. Ang positive message lagi ng tower is, hayaan mo lang siya mangyari. Kasi it's just parang a sign or an affirmation na kung ano yung meron kayo, relasyon man ito, o let's say gamit, bagay na ininvest, hindi siya nagsimula talaga on a solid foundation. Pwedeng marangyang buhay pero hindi pala siya, galing pala sa utang yung karangyaan na yon, o pwede din naman na relasyon na galing pala sa cheating. So hindi solid yung foundation. So pag ganun ang pundasyon na itinatag natin sa ating buhay, karma will bite back. Karma bites back, and then darating ang tower. Mawawasak lahat ng sabihin na nating ipinundar natin, pero kasi, it's a sign or affirmation nga na hindi talaga siya dapat patuloy. Kumbaga parang hindi siya magandang habit, hindi magandang gawain, hindi nakatutulong in the greater scheme of things. Ganun. Kaya siya mawawasak. So, ang positive message lagi ng tower ay there is a resurrection after. Once may mawasak na building, di ba, parang everything is in shambles, you can always pick it up and parang buuin siya muli para magkaroon ng parang bagong panimula. Yun ay kung pipiliin mo ang bagong panimula. Kasi yung iba, pwedeng malulugmok na lang sa depression. Maganda tong tatlong cards na to kasi this is a choice, this is a message of love, and this is a life well lived. Natayo mo na, let's say, yung magandang bahay nyo, o kaya yung iba nga sa inyo, ikakasal na. Pero after nun comes the tower. What does that mean? Yun nga, anything that is not built on a solid foundation will fall apart. Pwede din naman na, halimbawa, ikakasal ka na, no, happy, joy, parang butterflies and sunshiny and butterfly lahat. Pero tower is an, may lalabas na katotohanan na kailangan mo nang malaman. Nakakainis man yung truth na yon o hindi mo man iniasahan ng truth na yon, pero that is something that will set you free. At least ngayon alam mo na. At least ngayon alam mo na niloloko ko ka pala ng jowa mo, yung mga ganon. So, malilit ko, bibigyan ka ng chance ni universe na ilit ko na yung mga bagay na yon na hindi na nakatutulong para sa'yo. So, might as well just be open to that tower. Page of Pentacles, pwedeng there's a new investment, there is a, parang, ayan, tingnan mo siya, oh, parang ang saya-saya niya, di ba? Ang saya-saya niya, and he has a coat, donning that favorite, protecting himself from the cold. So, pwedeng there will be a cold, parang your partner will go cold, pero this is always an opportunity for you to live life and to explore other avenue para mapagpatibay pa yung mga susunod na goals in life. Page of Pentacles, lagi to parang solstice ang dating sa akin ng Page of Pentacles. You are starting out young, pwedeng learning, reinvesting, or reinventing yourself. So after the tower moment, there will be a reinvention around you. For some of you, yun nga, parang you will be up makakaranas ka ng positibo na ganap na pangyayari sa iyong buhay. Tapos after nun, parang bababa. Hindi ko sinasabi na mamala din after that, pero ang sinasabi ko is, the universe will always find ways para mabalanse ka. Kung halimbawa, lumalaki na ang ulo natin, no? Suddenly, dadami yung bashers, pero yun ay parang, para sa akin, ang interpretation ko dun, yun ang way ni universe para balansehin or tanggalin yung mga hangin sa utak. Emperor, ooh. Yung iba sa inyo, yung scenario na nakikita ko dito, could be married with an Aries or getting married with an Aries, o pwedeng ikakasal sa isang dati ng kasal na mayaman. So, pwedeng sasabihin niya sa'yo, single siya, pero meron na pala siyang pamilya. Pwedeng yung iba sa inyo in a relationship sa isang hindi mo kasundo na tao, at pipiliin mo itong tao na parang confident at malakas ang energy, pwedeng influential na tao, authoritative na tao, pwedeng mas matanda sa'yo, grounded,
pwedeng yun yung pipiliin mo. Siya ang pipiliin mo. Pwedeng Aries ang tao na ito. Siya ang pipiliin mo. Kasi gusto mo yung confidence niya. Gusto mo yung how he lives his life. Ganyan. Clarifying Knight of Cups, the message of love is a Page of Swords. Ay, alam mo, malakas ang energy ng kapusukan nga this month. Sa'yo, Scorpio, lalo na pwedeng maglalakas ng loob ka na explore. Alam mo yung parang bata na hindi pinag-isipan yung sinabi. Sasabihin niya lang na parang, alam mo, bet kita, yung gano'n. Aamin. Pwedeng aamin. Aamin si Scorpio. Kung hindi ikaw, pwedeng towards you. May aamin towards you. And they would say it lang parang jokingly lang, pero seryoso sila. Parang bata. Dalawa yung page dito, Page of Pentacles and Page of Swords. Pwede yung iba sa inyo, parang trying to pursue a career path, solid career path, tapos biglang all of a sudden, sa kagustuhan mong i-re-establish o i-reinvent nga yung sarili mo, biglang iba ang God has other plans. Love life pala yung gusto niyang ibigay sa'yo this year. Yung ganon. May mga bagay na aalisin si universe. Aalisin si universe sa buhay mo. Pero it will make sense after matapos ang lahat. Pwedeng matapos ang kasal, pwedeng matapos na matanggap ka sa trabaho, matapos na matapos mo mag-relocate, yung ganun. Hindi pa siya agad-agad. Merong enerhiya ng tao dito. Hindi to court card. Ang court card yan, yung mga knight, queen, page, ganyan. Hindi siya court card, meaning hindi siya tao. Pero feeling ko tao siya. Ang interpretation ko dito sa emperor or tao. Kasi energy lang tong emperor. Major energy of parang taking control of your life, taking control of your love situation. Pero for some reason, siguro yung iba sa inyo, Aries person nga yung going towards them and you are making a choice towards somebody na parang you look up to, you truly admire. So yung admiration na yun na magpa-fuel ng mga choices mo. Kasi there will be a message of love na parang bakit ako yung napili, pero ikaw yung gusto. Pwede din naman na ikaw yung, yun nga, kasi nalala mo yung core energy mo kanina, Knight of Wands. Knight of Wands. Ikaw yung magte-take ng action eh. Pwede yung iba sa inyo mamimit tong tao na to sa isang creative project. Meron kang gagawing project na channeling your creativity. Tapos, dun mo siya ma-meet. Pwedeng vlogging event. Pwedeng parang arts and crafts na workshop. Mga ganun. Pwedeng dun mo ma-meet. O kaya naman ay pwedeng project, advertising project, shoot, ganyan. Nice. I say nice. Ang Wheel of Fortune, siya ang clarify ng tower. So, this is something unexpected nga. May sampal na darating sa buhay mo. Parang sampal in a sense na wake up call. May wake up call na darating sa'yo. Alam mo kung kaibigan kita, tapos reader din ako, ang advice ko sa'yo at this point, lagi mong isa-isip. Isa-isip and be conscious about it na gumawa ng mabuti palagi. Huwag kang gagawa ng masama. Alam mo kung bakit ko nasabi yun? Kasi, diba sabi ko kanina, pataas, maganda ang mga pangyayari at mabilis ang mga pangyayari. Mabilis ang mga mensahe na pangyayari. Yan, tingnan mo, yellow, solar plexus chakra, tapos may mga orange pa, sacral chakra. Pwedeng iba sa inyo magkakaanak, mabubuntis, at magsisettle down na. So, ang sinasabi ko is, pataas. Halimbawa, ikaw ay parang pataas yung energy, gaining the momentum towards success, sabihin na natin. Pero may tower ka bigla, so may bababa. Parang i-ground ka na universe. Pwede yung iba sa inyo yun nga magiging successful sa career, magiging successful sa love life, makakapundar ng bahay, ikakasal, lahat na ng dreams na pwede mong maisip o kaya yung mga goals mo in life, mangyayari yon. Pero may tower dito at may wheel of fortune. So, something unexpected will happen. Something that is parang tinapon sa'yo ng universe. This is balance. Flamingo signifies balance, stability,
And yun nga, babalansehin ka. So kung example nga niyan, lumaki yung ulo mo, yumaman ka bigla, no? Parang rags to riches, pwedeng nakapangasawa ka ng mayaman, tas everything happens so fast. Whirlwind romance ang nakikita ko. Pero kaya ko sinasabi na always do good kasi um, baka hindi mo kayanin yung sampal ng universe kapag puro mag-ipon ka ng plus points in heaven para hindi masyadong masakit yung ano na yan, yung tower ng sampal na yan ng universe. Yun ang point ko. Yun ang tinutumbok ko talaga. Pero tingin ko si Scorpio, kahit pa very parang in touch with your emotions. Yung iba nga tawag sa inyo baliw. Very psychic, ganyan. Tingin ko, hindi mo masyadong mamasamain yung hit or yung blow ni universe. Kasi, you would, kumbaga, yung iba sa inyo naniniwala sa everything happens for a reason. Excuse me. Ay! May lumilipad? Ba't ganon? Ay, nako. Last two cards para kay Scorpio. Nine of Cups reversed and Seven of Swords reversed. Pwedeng yung sampal na yan ng universe ay parang truth resurfacing. May malalaman ka all of a sudden na tinago sa'yo all along. Pwedeng cheating yan. Pwedeng ito ang cheater, Jeffrey Epstein pala siya, no? Ang dami niya, pedophile pala. Ang dami niyang tinatago ng mga sikreto. So, pwedeng ikakasal ka sa isang tao na hindi mo lubusang kilala, pero it happened so fast, nagsimula lang sa joke-joke na parang gusto kita, pero parang may matakas talaga na attraction sa inyong dalawa. Tapos lalabas ang tower, may truth na lalabas, pwedeng ito yon. Meron pala siyang dark past na tinago niya sa'yo, or pwede naman din na kahit malaman mo, parang it wouldn't change the fact na sasagutin mo pa rin siya. Alam mo yon. Kaya tingnan mo yung core energy mo dito, Hermit. Channel your inner wisdom. Manali ka sa inner wisdom mo, mag-reflect o kaya naman seek for enlightenment every time, lalo na kung meron kang major decision na gagawin. Lalo na kung sasanib puwersa ka sa isang tao na hindi mo lubusang kilala. Kasi itong hermit, reverse mo nakuha, maaaring matigas ang ulo natin at parang ipupush lang natin yung mga gusto natin mangyari. Parang, hindi, manifestation era ko to eh. Parang bahala kayo dyan. Susundin ko kung ano yung puso ko. Yung ganon, ingat sa ganon. Kasi Nine of Cups is not a good card to see to end your reading kasi this is emotional dissatisfaction. Mabilis ang mga pangyayari, Scorpio. So, ano ka na lang, parang be cautious kasi pwedeng first week of April, you're up, tas biglang babagsak sa, hindi ko naman sinabi na talagang totally zero ka, I mean, mababankrupt ka, or talagang mag-break na kayo. It could happen din towards the end of the year, o kaya June, July, ganyan. Pwedeng April, magsisimula ang whirlwind romance, pero biglang, let's say, June, July, biglang magre-reveal sa'yo yung mga facts na or truths na tinatago pala sa'yo, hindi mo man kailangan malaman at that time. Pero in the future, marirealize mo parang bakit ko ba ito pinasok? Kasi this is emotional dissatisfaction. Hindi masaya. Pwedeng hindi masaya sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. Ay, sorry. Sorry kung gumalaw. Pag gumagalaw lagi yung reading ko, ay yung camera ko, nasasagi. Sorry. Kasi naka-iPad lang ako eh. Anyway, kuha tayo ng advice sa'yo ng universe. Pwede din naman na yung Seven of Swords na yan ay paglaya mo doon sa, I mean, kaya ka na masaya ngayon o kaya naman, kaya parang binibless ka ng universe, magmamanifest ka na, ay dahil in the past, marami nang nanloko sa'yo, marami nang gumamit sa'yo, kaya ngayon parang manifestation era, and you would make an effort para hindi ka na maloko ulit. Pero, ingat ka na you are sacrificing yourself. You're sacrificing your happiness para sa ibang tao. Iwan ko yun dun. Kasi baka marami sa inyo may tendency na magsasacrifice ng buhay niya. Okay, don't give up. Open your heart. Nice. Parang sinasabi ni universe na, sige, push mo na yan. Kapag na-meet mo yung taong yan, kahit may sabit, go mo na yan. Hindi ko ina-encourage yun. Pero, yun lang ang lumalabas sa card. So, pwedeng yun yung mangyayari sa inyo. Hindi ko sinasabing pigilan nyo kasi kahit naman pigilan nyo,
sabihin na natin gawin nyo yung tama. Hindi kayo sumanib puwersa sa isang tao na may sabit. O sabihin na natin ginawa niyo yun. Um, 'Di ba sabi nga nila God works in mysterious ways. There are ways para may gustong ituro sa'yo sa universe. So, yung pagkakamali mo na yun na magsumalib sa pwersa nga sa isang taong may sabit, merong lesson at the end of that. So, pag tinake mo yung pill na yon, yung makasalanang pill na yon, you took a bite dun sa temptation, dun sa apple, dun mo matututunan yung lesson na gusto talaga i-impart sa universe. Pag nakinig ka sa akin na huwag kang mag-take ng bite, or after this reading, naisip mo na parang hindi ko dapat pala gawin yun, kailangan kilalanin ko muna yung tao, magbabato ulit sa'yo sa universe ng another lesson para matutunan mo pa rin yung lesson. I hope I made sense, pero ganun. Parang ways lang, mariredirect ka lang doon sa path na kailangan mo talagang tahakin. So, whatever you choose right now, maganda man o immoral para sa ibang tao, kung yun yung tingin mong gusto mong gawin kasi you're chasing happiness, then so be it. Kasi there's always something to learn sa challenges or happiness na bibigay sa atin in life. Okay, someone is thinking of you, parang kilala mo na to ah. Don't give up and open your heart. Open your heart. Huwag pigilan ng sarili ko na in love. Lead with authority. Oh, lead with authority. Ito yan. Basta wag don't sacrifice dun ko, iiwan ko na lang dun. Basahin ko yung ano niyan. Evil Eye. Halos lahat yan ang nakuha. Evil Eye. Okay. In the magical realm of energies and beliefs, the evil eye or nazar is a powerful symbol recognized across different cultures as a sign of protection. Just as we keep ourselves safe in the real world by locking our doors and avoiding dark allies at night, this card is a reminder we must also protect our energy in the spiritual realms. Be cautious of negative energy aimed at you, whether in the form of envy or harmful intentions. Naku, parang may asawa to ah. Char. Use this card as a talisman, offering you protection against any negative influences being sent your way. The evil eye wards off harmful and negative forces. It keeps you safe from the effects of jealousy, resentment, and ill will. When this card shows up, it advises you to summon protection. Know that negative vibes can come from those we know and those we don't. Sometimes it is directed at us intentionally, and sometimes you can pick it up by simply being in the wrong place at the wrong time. Have faith in your intuition. If you sense negativity is being directed at you, trust the evil eye to guide you away from harmful energies. Imagine a protective blue light surrounding your home and body. Say out loud that any negative energy coming in your direction is being dissolved and disempowered. Place this card on top of the deck, facing upward. Keep it in the position until you need to consult the deck again. Protection. You need to protect yourself. I'm not really sure kung you have to protect yourself from this person kasi the lesson is with yung journey mo towards dito sa choice na gagawin mo ay nandun yung lesson. So, I wouldn't say na you have to protect your energy from this person. Ang sabihin ko na lang is trust your intuition, and when people choose wisely kung sino yung pakikinggan mo. There are people na ang dating sa atin ay negative ang sinasabi nila, pero they have our best interests at heart. So, know the difference. Kasi meron ka mga kaibigan sasabihin sa'yo na wag mo nang patulan yan, may sabit yan, kasi hindi ka makikinig. Pero, ang dating sa'yo, nega. So, ingat ka na i-label sila na nega when in fact, they are saying what's right and what's best for you. Find that balance and good luck, Scorpio. Balik ka next month. O kaya mag-private reading ka para explore natin. Anyway, iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita, Scorpio. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A. Like, share, and subscribe lamang po. Bye!